Hello class, kamusta? So in this problem naman is 3D. Last time is 2D, ngayon naman 3D. So as we can see, meron tayong 3D forces na tatlong force applied at point A at distributed siya sa iba't ibang mga direction. Okay? So 3D yan, so as we imagine it, yung point A is at or nasa ibabaw ng plane ng IK. Plane IK, yung parang kumbaga yung sahig ng ating parang kumbaga kwarto. Okay? Ang gusto nating mangyari is find the resultant. Okay, given yung problem na yan, so gusto nating malaman yung resultant kung saan yung resultant vector is equals to the summation ng lahat ng mga vectors. Okay? Summation ng lahat ng mga vectors. So, para ma-solve natin yan, kailangan natin ng vector 1, vector 2, at vector 3. Yung bawat vector ng mga forces. Ang meron lang tayo, magnitude. So, para makuha natin yung magnitude, kailangan natin ng mga angle. Kaso lang, ang problema, wala naman din tayong mga angle. So, para makuha natin yung mga angle, so kailangan natin ng direction vector. Tinatawag ko siyang direction vector. Okay? So, yung direction vector is parang ganito. So, ito-drawing ko ulit yung ating example. Okay? So, ito-drawing ko ulit sila na kung saan ito yung I, ito yung K, J pala, J yan. Then, ito yung K. Okay? So, ngayon, para mas ma-imagine natin yung tinatawag nating direction vector, so, ibig sabihin nun, ito yung point A. Nag-travel siya papunta sa axis ng 3. Okay? Papunta siya ng 3. Then, aangat ng 4. Okay? So, mapansin natin, negative 3. Kasi, kalaban niya yung direction of K. K to, K yung pink. Then, positive 4, pataas. Okay? Or, I mean, mamaya, i-discuss muna natin. Okay? Isa-isahin muna natin, no? So, may point. So, papunta dito 3. Then, aangat siya ng 4. Okay? Then, aangat siya ng same slope. Same location. Okay? Ganyan. So, magiging ganyan siya. Na kung saan 3, 4 pataas at 12. Okay, yung unang vector natin, okay, yung vector 1 is una, kailangang mag-travel ng negative 3 against the direction of K at positive 4 pataas at kailangan niya mag-travel ng 12. So, ganyan siya. So, ibig sabihin nun, yung vector ng or direction vector, tatawagin ko na lang G para maiba. G1, direction vector ng unang vector natin is una, negative 3K. Okay, 3K. Kasi against 3 against K, yung kulay magenta. Then, positive 4J. Okay, and then negative 12I. Okay, or ayusin natin, negative 12I plus 4J minus 3K. So, yun yung direction vector. Direction lang to, hindi pa to yung mismong vector natin. Next naman is si vector 2. So, si vector 2, siya ay nag-travel ng negative 3K at positive 4J. So, 4J positive and then negative 3K. Okay? So, kasi ito yung point naman niya. Point B. Point C. Point C. This is point B. Okay? This is point A. So, A to C. No? So, point A to C. So, this is yung vector na una. Okay? Yan yung unang vector. Then, ito naman yung ating pangalawang vector. Direction vector pa lang. Then, last direction vector natin
since siya ay directly to the left, F3, so ang kanyang direction vector definitely will be negative 12i. Okay? So since may direction vector na tayo, then ready na tayong kunin yung mga vector. Okay? So force vector F1 is equals dun sa magnitude nung F. Okay, magnitude ni F1 mismo times dun sa vector, direction vector niya over sa magnitude nung vector na yun. So paano yung makuha? Si F1 is 260. So yung direction vector niya is negative 12i plus 4j. Okay, so 4j minus 3k. So yung magnitude nung nasa baba ay 12 square plus 4 square plus 3 square. Okay? So magiging kapag dinistribute natin, ang kanyang magnitude ay 13. So 260 magiging negative 12 over 13 I plus 4 over 13 j minus 3 over 13 k. So yun yung vector. Kapag dinistribute natin yan, ang lalabas na sagot ay una is negative 240 I plus positive 80 j, then negative 60 k. So meron na tayong force vector 1. Kailangan na lang natin is F2. Now, F2. Okay. So, F2 equals sa magnitude ni F2 times sa direction vector niya over sa magnitude ng direction vector na yon. So, equals siya sa ang vector 2i, 75. Okay. 75 times yung direction vector niya na 4j minus 3k over square root of 4 square plus 3 square. Okay, so 75 times 4 over 5 j minus 3 over 5 k, so equals siya sa 60j minus 45 k. So this is vector sub 2. So the last vector is f sub 3. So f sub 3. So since siya ay pakaliwa, okay, pakaliwa naman siya. So negative 60 I. Okay? So yan naman yung huling vector. To find the resultant, R is equals to the summation of all vectors. Okay? So, equals yan sa pagpa-plus-plusin natin, no? So, negative 240. So, F1, F2, F3. So, negative 240I plus 80J minus 60k, then itatapat ko dito yung 60j minus 45k, and then yung negative 60i. So yung resultant, so the sum of the resultant ay r vector is equals to negative 300. Okay, so negative 300i, then plus 80 plus 60 ay 140, 140j, and then 105k. So ito na yung ating vector resultant. Ngayon, kapag ang tanong is what is the magnitude, so the magnitude of the vector is the square root of 300 square plus 140 square minus 15 square, which is ang sagot ay 300 square plus 140 square
Plus din yun pala, plus. This is plus kasi negative times negative is positive. So, lumalabas na ang sagot ay 347.31 Newton. That is the resultant. So, na-solve natin sa taas, ito, this is the vector, at yung magnitude ng vector, ito siya. Okay? So, ganun natin isosolve kapag 3D. Okay, kailangan lang natin ng vector, then ipagpa-plus-plus lang natin. Okay? So, yung sagot dito, R is equals to 347.31.